Ang rice na mo sa una is dili na para namo, para na sa mga dato. Mahurot na nimong sud, wala na kay sud. Many times mi nga nadakpan og police kay bawal lagi. Wala siguro si Boss Eric nakahimo sa Crispy King. Wala ko kabalo og unsay akong kinabuhi karon. Meet Edgar Montijo, one of Crispy King's top performing investor in Dumaguete. Mula sa pagiging isang manunubo, naging Crispy King investor at kalaunan ay naging matagumpay sa negosyo. Tunghayan ang kanyang pakikipagsapalaran sa buhay, patungo sa tagumpay. Sa isang liblib na lugar sa bundok ng Mantikil Shaton, Negros Oriental, doon nagsimula ang kwento ni Edgar Montijo, isang simpleng batang lumaki sa kahirapan kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, kinakailangan niyang magtrabaho sa bukid, magtanim at mag-ani ng tubo, at magmaneho ng habal-habal upang may maitulong sa kanilang kabuhayan. Moy mo gina realidad namo. Pero sa tinuod lang bisag unsa pa ka lisod ang among naagian gyud. Wala gid pud wala gid pud nakatry nga kumbaga nag-complain mi. Kumbaga sanay na magud mi. Ana dami sa kalisod ba. Hindi na bago kay Edgar ang hirap ng buhay. At ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Para sa kanya, iyon na ang normal. Kung magtubo may nya kapoy na mi of course magkarga og tubo. Nigpaway nga amo mga unsad mi ani. Matamit. Pero hindi maipagkakaila na may mga panahong ramdam na ramdam ang hirap, lalo na sa pagkain. Kang among plato, naana na yung mga gipangbutang nga bula diha, budget na siya daan. Kung wala na kay, mahurot na nimong sudlan, wala na kay sudlan mo. Agian ginamo nga ang kapait yun nga di gibasta-basta. Mga unmi ba? Yamong kalanon ato balanghoy. Tapos pahon ang balanghoy kay ilagat. Balanghoy lang good pure nga gisaksaka, gitadtad, gilatan, then pagkaman gikaon. Kumbaga kung i-describe nimo karon, mura na sa pagkaon og baboy. Jadi ko malimot sir nga pagingunan na ni Edgar nga gahi. Higda siya sir, magtakilin niya. Ingon na siya sir nga gigutong na pugkunay. Ang rice namo sa una is dili na para namo, para na sa mga dato. Muna na yung pinakalami namo nga pagkaon. Bisag wala pa nay sudan, basta naay rice, lami na ginang kaon namo ana. Sa una wa kasi normal naman namo na yung ana nga kinabuhi. So okay lang, walay complain. Pagkatapos ng high school, dahil sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral at dala na rin ng kahirapan, sumali si Edgar sa isang religious NGO. Isang karanasang maihahalin tulad sa pagiging isang professional beggar dahil umaasa sila sa pagbebenta at tulong ng iba para mabuhay. Whole Philippines gyud ang ako ang amo ang tuyok ato is wa gyud mi undang. Sige ra gyud mig tuyok mag-town to town mi. Among leader is wala sa ihatag na mga kwarta. Kung asa mi na destino ana karon, kinahanglan mi mag-raise og fund pamasahe kung asa mi paingon. Dili mi kauli. Dili sad mi kakaon. So no choice gyud ka. Kinahanglan gyud kang magpakaula gyud sa daghang mga tao. Many times mi nga gidakop mig pulis, gibutang mi dito sa police station kay bawal lagi. Di nga naka-challenge pero ang promise nila sa kuha nga paeskwelahon kuwa man nila natupad. Grabe kayong persecution ako ng mga rejection sa kinabuhi kay inon ko didto nga gadako lang ng lawas nimo, kaulaw na lang kas imong pamilya. Pero tungod kay ako laging purpose ganahan ko makig-eskwela, wala gid ko ni surrender ato nga time. So ang akong gihimo naning kamot ko sa akong kaugalingon nga maka-eskwela kog balik og college. Usa sa pinaka-dako kayong impact sa akong kinabuhi is katong gipadalaan ko og letter sa akong ginikanan. In fact, bisan asa ko padulong, nara gina na ako ginadadala. Nara na sa akong bulsa. Gipadalan ko niya kwarta, 150 pesos ang kwarta o niya. Iyang gipalupitan po sa letter bag. Noy, hatagi baya si Ganggang ha. Noy, pobre kayo si nanay ug tatay nimo naog musugod na ang trabaho diri sa DSWD kay mo apil mi og trabaho. Doy ang among gipangayo ang pagbinuotan ninyo ang imong manghod isigig paluap nga magbinot-an kay mao ra gid na ako gipangayo nga balos gikan ninyo. Noy 150 ra gyud in town ako nahatag.
Sa 150 pesos nga gihatag sa akong inahan, ako pag yung pahatagan ako ang igsuot. Ang ako lang nga makahuman jog pa-eskwela niya kay man siya nga nay. Eskwela jog ko. Di man ka mo bangutang, taman di siya nga nakahuman. Siguro ang uban nato mag-complain kay siguro gamay lang kayo, pero para sa kuha mao gito yung nakapamotivate na ako nga para magmalampuson ko. Walay rason nga kapuyon, walay rason nga magtinapulan tungod kay gusto nga makagawas gyud sa kahimtang. Salamat na sa imong gugma, imong mga luha na himong akong kusog. Tungod sa Ginoo, sa imong sakripisyo, nakahuman ko, nakaabot sa akong damgo. Karon usan ako ka manager ug tagiya sa akong kaugalingong negosyo. Tungod sa imong pagmahal nay, salamat, salamat kaayo. Malimtan imong mga giantos, na himong pundasyon sa akong kalampusan. Ako nang gisat na yuktay, akong kinabuhi para ninyo ug sa Ginoo. Remind ko ninyo ha, pag natin mga customer, kinahanglan, smile ka ha. Okay, tapos ikaw may tiglot. Pero kana nga Crispy King ako ang gi-partner, pwede ko natigom ng kwarta nga mo'y akong gi-put up anang investment. Ang ako lang yun is nangutang ko og kwarta sa lending, mo'y akong gihimo pang kapital. Nag-take lang yun ko og risk ato tungod kay paglantaw na ako sa pwesto kay income man gyud after 3 months kay okay man kayo ang resulta ba. While na ako'y utang nga existing utang na ako, nangutang na pud ko og lain nga 150,000 para maka-invest na pud ko og Crispy King. Mo to tuloy-tuloy na. Wala kabot og 2 ka tuig, nahimo na siyang siyam na ka-Crispy King, so muna na siya karon tanan. Si Sir Harry, siya mo'y kauban sa akong journey ba. Kumbaga siya mo'y akong nanahimo nga mentor sa negosyo. So dako kasi impact sa akong kinabuhi nako kanang iya kong gitagaan og opportunity nga mo partner niya. Maka-expand man ko og sa madili akong paningkamutan sa akong kagalingon nga na ako iga-contribute sa company sa Crispy King, especially kang Boss Eric Tolo. Dili na ako ma-describe into word ang pagpasalamat ako niya, no, tungod kay siguro kung wala siguro si Boss Eric nakahimo sa Crispy King, wala ako kabalo og unsay akong kinabuhi karon. Tungod sa Crispy King, nakapundar na ko sa mga akong ipangandoy sa una, na anak ko'y mga sakyanan, anak ko'y Toyota, na anak ko'y dako kayo nga sakyanan, long bid truck, dako kayo nga achievements sa akong kinabuhi. So ako nang i-share sa inyo. Ngayon, mayroon na siyang siyam na co-owned Crispy King stores, pati na rin ang sariling sasakyan, lupa sa kanilang probinsya at isang long bed truck para sa kanyang sugarcane trucking business. Dahil dito, hindi lamang ang kanyang pamilya ang kanyang natutulungan, kundi pati na rin ang kanilang buong komunidad. Kung gusto mong umangat sa buhay, kailangan baguhin mo ang takbo ng iyong pag-iisip. Kasi kung ano yung laman ng utak mo, yan ang magiging kilos mo. At kung ano yung mga kilos mo araw-araw, yun ang magiging kinabukasan mo. Ang kanyang kwento ay patunay na hindi hadlang ang kawalan sa pag-abot ng inyong kinabukasan. Challenges are the fire that forges who you become. Claim your success.